Opisyal na masasabi ito, nagsimula na ang bagong yugto ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nagpapahiwatig si Donald Trump ng pagtatapos ng digmaan at pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Ngayong araw dumating sa Tehran ang Pakistani Field Marshal na si Asim Munir, pangunahing tagapamagitan ng Estados Unidos at Iran, upang ihatid ang mensahe ng Washington bago ang bagong harapang pagpupulong sa mga susunod na araw. Ayon kay Trump, tapos na ang digmaan at ang natitira na lang ay formalisahin ang lahat ng mga napagkasunduan sa isang bagong kasunduan sa Iran na dapat ay maging handa sa lalong madaling panahon. Sinabi ng mga opisyal ng Amerika na malapit na ang makabilang panig sa isang balangkas na kasunduan para matapos ang digmaan. Ngunit, gaano man ito kataka-taka pakinggan, samantala sinabi ng pinuno ng intelihensya ng Israel na si David Barnea na sa halip mas lalo pang nagsumikap ang Israel na pabagsakin ang rehime ng Iran. Sa kabila ng sabayang pagsisikap ng Estados Unidos at Tehran na magkasundo para sa kapayapaan. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ng sama-sama ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Napakahalaga nito para sa pag-promote ng episode na ito sa YouTube. Mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Narito ang balitang ikinagulat ng marami. Inanunsyo ng Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika na si Donald Trump ang pagtatapos ng operasyong militar laban sa rehime ng Iran. Iyan ay inihayag ng mamamahayag ng Fox News na si Maria Bartiromo na nag-interview kay Trump sa White House noong nakaraang araw. Ayon sa kanya, nang tanungin ng Pangulo ng Estados Unidos kung tapos na ba ang digmaan sa Iran, sinabi niya na ito ay tunay na natapos na. Narito ang sipi mula kay Bartiromo. Kakapanayam ko lang ang Pangulo. Marami siyang sinabi tungkol sa ekonomiya, sa digmaan sa Iran at sa NATO. Isa sa mga sinabi niya, babanggitin ko. Sabi ko, palagi niyong pinag-uusapan ang digmaan na parang tapos na. Tapos na ba talaga? Sumagot siya, tapos na ito. Kalaunan, lumabas na taktika lang na mamamahayag ang ginawa para makuha ang atensyon sa panayam na inilabas ng buo pagkatapos. Sa panayam, hindi talaga sinabi ni Trump na tapos na ang operasyon sa Iran. Ang sinabi niya ay ito, sipe. Sa tingin ko, malapit nang matapos ang digmaan, sa palagay ko, napakalapit na sa katapusan. Kung bigla kong itigil lahat na yon, aabutin sila ng 20 taon para muling buuin ang bansa. At hindi pa tayo tapos, tignan natin ang mangyayari. Gayunpaman, pumapasok na sa bagong yugto ang negosasyon ng dalawang bansa at ipinapasa ng mga opisyal ng Pakistan ang mga hangarin at kondisyon sa magkabilang panig. Sa magkabilang panig para sa pagpirma ng kasunduan. Dito, ang mga Pakistani, paalala ko lang, ay nagsisilbing tagapamagitan. Si Field Marshal Asim Munir ng Pakistan, na siya ring paborito ni na Donald Trump at ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at naging pangunahing tagapamagitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ay dumating ngayon sa Tehran bilang pinuno ng isang mataas na antas na delegasyon. Mahalagang ipaliwanag ang halaga ng pagbisitang ito. Ang totoo niyan, ang rehime ng Iran ay sobrang natatakot kaya hindi sila gumagamit ng mga app sa pagmemensahe. Kaya personal na dinala ng delegasyon ni Munir sa Tehran ang mensahe mula sa Washington. Nakipagkita ang delegasyon kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi at tinalakay ang mga isyung kaugnay sa ikalawang round ng negosasyon na magaganap sa mga darating na araw. Ang pagpupulong na ito ay kasabay ng mas malawak na diplomatikong pagsisikap para sa ikalawang yugto ng negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Walang nabuong kasunduan matapos ang mga high-level na pagpupulong ng dalawang bansa noong weekend. Kahapon, nagbigay si Donald Trump ng pahiwatig na maaring may mangyaring isang bagay sa loob ng susunod na 2 araw sa Islamabad kung saan ginanap ang negosasyon noong nakaraang linggo. Idadagdag ko rin na dito niya pinayuhan ng isang mamamahayag ng New York Post ang pahayag ang palagi niyang binabasa na manatili sa Islamabad. Sabi niya, huwag kayong umalis o bumalik agad sa Amerika dahil may mangyayari roon sa susunod na 2 araw. Kinumpirma ng kinatawan ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran na tuloy ang palitan ng mensahe ng Iran at Amerika sa tulong ng Pakistan. Iniulat ng Axios na ang mga negosyador mula Amerika at Iran ay umusad at malapit na magkasundo sa kasunduang balangkas para sa pagtigil ng digmaan. At mahalaga ito dahil sa ika-21 ng Abril magtatapos ang tigil putukan at sinabi ng kampo ni Trump na ayaw nilang palawigin pa ito.
Sinabi rin sa Axios ng isang Amerikanong opisyal na ang pangkat sa negosasyon ni Pangulong Trump ay sina pangalawang Pangulo J.D. Vance, espesyal na sugo ng White House, Steven Witkoff at Senior Advisor Jared Kushner. Noong Martes at Miyerkules, nagpatuloy silang tumawag at magpalitan ng draft ng panukala sa mga Iranian sa tulong ng mga Pakistani na tagapamagitan. Nagpahiwatig ang Pakistan na posibleng maganap ang bagong direktang negosasyon ng US at Iran sa susunod na 3 araw. Si J.D. Vance na namuna sa mga paunang negosasyon sa Pakistan noong nakaraang linggo ay nagsabi at sabi niya, sa tingin ko, ang mga taong kinakausap natin ngayon ay gusto talagang makipagkasundo. Masaya ako sa kung paano ang takbo ng mga bagay-bagay. Ngunit dito, kailangan kong agad nagpaliwanag. Ang kasunduang balangkas na tinutungo nila ngayon ay hindi pa katapusan ng digmaan. Kung kasunduang balangkas lang ang mararating, kakailanganin pa rin ang tigil putukan upang palawigin ang panahon para sa negosasyon tungkol sa mga detalye ng isang komprehensibong kasunduan. Ibig sabihin, ginagawa ngayon ang trabaho para sa paunang kasunduang may balangkas ng hinaharap na kasunduan. Laging tinatawag ang isang kasunduang balangkas na parang isang larawan na may mga pangkalahatang guhit, alam mo, at ang mga detalye ay inilalagay na lang pagkatapos. Malinaw naman na wala talagang mga garantiya sa ngayon. Halimbawa, ang blokadang pandagat ni Trump na humadlang sa pag-export ng langis ng Iran at ang lumalalang krisis sa ekonomiya ay nagdagdag ng pressure sa Tehran para makamit ang kasunduan. Kasabay nito, nagdadala ang Estados Unidos ng dagdag na puwersa sa gitnang silangan at halos 6,000 sundalo ang ipinapadala ron. Sakay ng aircraft carrier na USS George Bush at ng mga kasamang barko nito, pati na rin ang humigit kumulang 4,000 pang sundalo mula sa amphibious group na Boxer, kabilang ang ika-11 na expeditionary unit ng US Marine Corps. Lahat sila ay inaasahang darating sa lalong madaling panahon sa rehiyon. Sa kabilang banda, nagbabantang isara ng Iran ang Red Sea, partikular ang Bab al-Mandeb Strait, kung ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang pagharang sa Strait of Hormuz. Parehong gustong magkaroon ng kasunduang balangkas ang dalawang panig. Sapagkat malinaw na kung hindi makakapag-export ng langis ang Iran sa pamamagitan ng Hormuz at maubos na ang mga imbakan nito sa lupa, mapipilitan itong itigil ang produksyon ng langis, na posibleng magdulot ng pagsasara ng mga balon at magdulot ng pangmatagalang pinsalang pang-ekonomiya. Malulugi ang Iran pag naubusan ng pera. Sa kabilang banda, kung isasara ng Iran ang Bab el-Mandeb Strait sa Red Sea, maapektuhan naman dito ang Saudi Arabia na kamakailan lang ay naibalik ang kanilang pre-war na antas ng pag-export ng langis dahil sa pag-iwas sa Hormuz Strait mula sa kabilang panig ng Arabian Peninsula. Pero biglang nagulat ang lahat nang diretsahang sinabi ng pinuno ng Israeli intelligence na si David Bourne na magpapatuloy ang Mossad at lalo pang magsusumikap, pasensya na, lalo pang magsisikap na pabagsakin ang rehime ng Iran. Sa kabila ng pagsisikap ng US at Tehran na magkasundo para sa kapayapaan, sinabi niya na hindi titigil ang Israel dito at hinihintay ang ganap na pagpapalit ng kapangyarihan sa Iran. Narito ang kanyang sinabi. Hindi pa tapos ang aming misyon. Matutupad lang ang aming pangako kapag napalitan na ang ekstremistang rehimeng ito. Ang rehimeng ito na nagnanais ng aming pagkawasak ay dapat mawala sa mundo. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Pero mga kaibigan, gusto kong irekomenda ang isang YouTube episode na dapat mapanood din ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, na pinamagatang tama ng pagpapanggap na normal siya. Episode ito mula sa paborito kong psychologist. Matagal ko na rin inirerekomenda ang YouTube channel na ito, ilalagay ko ang link sa description. Panuorin ninyo, maganda ang paliwanag doon. Palagi nating sinusubukan na mag-adjust sa mga tao sa paligid natin. Sinusubukan nating pigilan ang ilang mga ugali natin at hindi lang yon. At sa ganitong paraan, alam mo, parang sinasakal din natin ang sarili natin ng kaunti. Inirerekomenda kung panuorin ninyo ang episode na ito. Ilalagay ko ang link sa description at nakapin na komento. Mga kaibigan, siguraduhing panuorin at mag-subscribe. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.